ating mga taga-subaybay sa programa ng Bread of Life. Isa ang mapagpalang araw po ang pagbati ko sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga kababayang Pilipino nasa iba't ibang mga bansa. Anumang oras mayroon kayo dyan, bumabati ako na isang mapagpalang araw sa ngalan ng ating Panginoon, ang inyong kaibigan, kamanggagawa, at tagapangaral ng banal na ebanghelyo ng ating Panginoon, si Evangelist Rodrigo Bacos, muling narito para po maghatid sa inyo ng tinapay ng buhay na siyang pagkain ng ating buhay espiritual. Sa lahat ng ating mga kababayang mga Bicolano, maray na aga sa Indogabos, mga tugang ko, sa inman kamungunyan, anuman ang inyong pigibo, mangyari po na tayo po'y magsama-sama at muli ating pagsaluhan ang salita ng Diyos na atin pong pagkain, ang tinapay ng buhay na siyang nagpapalakas ng ating buhay espiritual. Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng ating mga kababayan, anumang mga denomination, church organization ang inyong kinabibilangan, ang inyong lingkod, si Evangelist Rodrigo Bacos ay nandito muli para po kayo ay hatdan ng masarap na breakfast ng ating buhay espiritual. Magalak tayo at magpuri sa Panginoon dahil ang ating programa ay nagpapatuloy at bago po yan, bago po tayo mag-share ng Word ni Lord, tayo muna po ay manalangin. Purihin natin ang Panginoon. Yes, Lord. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos sa maraming makapangyarihan sa lahat. Sa umaga po ito, lubos kami nagpupuri at nagpapasalamat na ang programang ito ay muling sasaing papawid upang abutin, katagpuin ang bawat pangangailangan espiritual ng lahat ng aking mga kababayan. Saan man dako lugar sila naroon, ako po'y naniniwala na nakikita mo sila at alam mo ang laman ng kanilang puso. Sila na mga nauuhaw at nagugutom sa iyong salita. Muli mong katagpuin at patuloy na padaluyin mo ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu, ang wisdom, knowledge, ang power mo, Lord. Ang anointing mo ay dumaloy sa bawat isa. At tulayin ko, Panginoon, na ang aming mga buhay ay patuloy na maging kagamit-gamit, maging pagpapala kami, Panginoon, hindi lang sa aming pamilya, sa aming mahal na bansa, kundi kami maging pagpapala sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, saan man kami naroon. Yes, Lord, at tunay nga na ngayong umagang ito, sa iyo ko po pinagkakatiwala ang pagsasayang papawid ng programang Bread of Life, at umaasa po ako na sasamahan po ninyo kami at ang lahat ng aking mga tagapakinig ay iyong pong pangungunahan, bibigyan ng wastong pagkaunawa at pagkauhaw sa iyong salita. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yes. Thank you, Jesus. Doon ay dadakila ang Panginoon. Sa mga maaga na nag-online, ako po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon na kayo po ay nariyan upang samahan pong muli ang programang ito, at tunay nga na magalak at magpuri po tayo sa Panginoon sapagkat ang ating programa ay nagpapatuloy para patuloy po tayong abutin at katagpuin sa ngalan po ng ating Panginoon. Glory to Christ Jesus. Okay? Sister Edita Almasol from Baguio City. Napakaaga po, naka-online na po siya. At Sister Merna Tipasi from San Jose del Monte, Bulacan. Good morning po sa inyo at sa lahat ng mga magbubukas ng kanilang mga cellphone, anuman ang hawak ninyo, laptop, sa lahat ng mga laging uhaw at laging gutom sa salita ng Diyos, binabati ko kayo sa ngalan ng ating Panginoon. So, ngayong umaga po, ang ating pong pag-uusapan ay continuation po ng Book of Acts na atin pong pinag-aaralan, yung buhay ng mga apostoles after ng Day of Pentecost, after nababaan sila ng Espiritu Santo, paano sila ginamit ng Panginoon, paano po sila namuhay,
paano po nagkaroon ng mga sign, wonders, and miracle. At kahapon po ay atin pong tinalakay yung pangyayari po na kung saan ay marami po yung nagbenta ng ari-arian nila at ipinamigay sa mga apostoles, at yung mga apostoles ang nanguna sa pagkakaloob nito o pagdidistribute sa mga kapuspalad o sa mga taong nangangailangan. At doon nga po kahapon ay pinag-usapan din po natin yung pangyayari po na kung saan ay mayroon pong nakigaya at nagpasiklab din at gustong makita na sila po ay nakikisakay o gusto nilang sila rin ay mapansin sa paraan ng pagbibigay, nagbenta ng lupain. Kaya na naging problema, hindi naman nila lahat binigay sa apostoles, at ang nangyari po, sila po ay nagkunyari na yung lahat ng pinagbilhan na yun ay binigay nila. Ay ito po ay nandito po sa atin pong bahagi ng kasulatan sa chapter 5, yung buhay ni Ananias at Sapphira na namatay dahil sa pera. Dahil sila po ay nagsinungaling at tinanong sila ni Pedro, yan ba talaga yung pinagbilhan ng inyong lupa? Sumagot sila ng uin, yung ibang pera itinabi nila. Sinabi nila yun yung kabuuan. At sabi ni Pedro, kayo ay nagsinungaling, hindi sa tao kung hindi sa Espiritu Santo. At paglakay sila po ay namatay. Una po yung lalaki at sumunod po ay yung babae na nagkaisa na magsinungaling sa mga apostoles. At dahil po sa talagang siguro hindi nga siguro, talagang mayroon silang maruming puso at hindi maganda ang motibo nila. Kaya po sa lahat ng ating ginagawa para sa Panginoon, maging honest po tayo. Yun po yung ating lesson. Huwag po tayong manluloko, lalo na po sa mga alagad at lingkod ng Panginoon. Nako, ingat-ingat po tayo dahil po pag ang tao po puspos ng Espiritu Santo, pagkatapos po ay ikaw ay magbibigay ng mga promises na hindi mo gagawin at ikaw ay lalabas na sinungaling, baka ho magkaroon ng konsekwensya sa iyo. Maring hindi mangyari sa iyo yung kaagad na nangyari kila Ananias at Sapphira na agad na sila po ay namatay, pero maaaring may ibang parte ng iyong buhay na tatamaan ka ng kamalasan. So, wag ho tayong magbibiro sa Holy Spirit. Wag ho tayong magbibiro sa mga taong puspos ng Espiritu Santo. Dahil po, pag ginawa natin sila ng hindi maganda, niloko natin sila, hindi mo ginawa yan sa tao, ginawa mo yan sa Panginoon. At kapag yan ay ginawa mo, ang balik niyan sa iyo sa halip na pagpapala, pinsala. Kaya mas masarap na po yung maging honest po tayo. At sabi ko nga, ang tao, pag nasa iyo talaga ang Espiritu Santo, nandun yung fruit ng Holy Spirit, isa po dyan ay yung katapatan. Ayan. At ngayon ay magpapatuloy po tayo sa pagbasa po sa bahagi ng kasulatan. At ito po ay yung dumating yung panahon na sa sigasig at init sa paglilingkod, pagmiministeryo ng mga apostoles ay ipinahintulot po sila sa matinding persecution. Ako, hindi pa po pala tayo nakabati. O sa ating mga kapatid dyan sa iba't ibang lugar ng mundo. Yan. So, muli, ako'y nagpapasalamat na narito po ang ating programa, araw po ngayon ng linggo. At alam ko po, yung may mga church na pupunta, naghahanda rin po kayo o maghanda po kayo. Pero unahin natin siyempre yung programa nating Bread of Life. Amen. So, sa iba't ibang bansa man kayo naroon, sa iba't ibang panig ng mundo, maalam na pagbati sa ngalan ng ating Panginoon. Muli po, samahan po ninyo kami sa pagsasaimpapawid na programang Bread of Life. At kami rin po ay mamaya po ay pupunta po ako sa dalawang church at bibisita po sa ministry po sa mga tribo dahil po 2 linggo po kami hindi nakapunta dahil po doon sa sunod-sunod na bagyo ay bumaba, tumataas po ang tubig doon. Kaya po pagka nakapunta ka ron at bumaha po ay hindi ka na makakabalik. Ay minabuti po namin na makancel po ang mga gawain. Bukod pa sa roon ay nabakbakan po kami ng yung tinatawag na angkog. At nasira po yung lugar na aming pinagtitipunan at kinailangang ayusin muna. So ngayon po ay tutungo po kami doon para po makapagpatuloy po ng
pagtuturo at pangangaral po sa atin pong mga kababayan at mga tribo doon. At kahapon po ay nagme-message sa akin ang mga tribe kung mayroon ng church activities ngayon, at sabi ko ay meron na, kahit na medyo masama po ang panahon at grabe po ang ulan. Kahapon po ay tuloy-tuloy na naman ang pag-ulan. Sana po ay hindi po mataas ang tubig at hindi po umabot doon sa lugar na kung saan ay meron po kaming mga ginagawang pangangaral dahil mababa po yung lugar. Minsan po pag tumaas po yung yung tubig dito sa malaking ilog, ay yung dinadaanan po, highway po yun, na aabot po yun. Kaya panalangin po ninyo na patuloy natin itong magawa sa kabila ng mga bagyo at sa sama ng panahon ay patuloy natin magampanan ang pangangaral ng salita ng Diyos. At ngayon nga po, mga mahal ko mga kababayan, mga kamanggagawa, mga co-preacher, mga coordinator diyan sa Shalom, mga co-pastor, evangelist, missionary, mga ordinary church member, o kahit wala po kayong kinabibilangang grupo, samahan po ninyo kami. At ngayon ay tayo po ay darako sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Natin pong hahanguin sa aklat ng mga gawa, kabanatang 5, chapter 5. At simulan po natin sa verse 17 up to 29. Gawin na natin hanggang 31. Okay. Sundan po ninyo kung kayo po may Biblia, tayo po ay magsimulang bumasa. Labis na nainggit ang mga punong pari at ang mga kasama niyang miyembro ng grupong Saduceo. Kaya dinakip nila ang mga apostol at ikinulong, pero kinagabihan binuksan ng anghel ng Panginoon ang mga pintuan ng bilangguan at pinalabas sila. Sinabi ng anghel sa kanila, "Pumunta kayo sa templo at turuan ninyo ang mga tao tungkol sa bagong buhay na ibinigay ng Diyos." Ginawa nila ang sinabi ng anghel. Kaya pagsikat ng araw, pumasok sila sa templo at nagturo sa mga tao. Ipinatawag ng punong pari at ang kanyang mga kasamahan ang lahat ng mga pinuno ng mga Hudyo para magpulong ang buong korte ng mga Hudyo. May inutusan din silang pumunta sa bilangguan para kunin ang mga apostol at dalhin sa kanila. Pero pagdating ng mga inutusan sa bilangguan, wala roon ang mga apostol, kaya bumalik sila sa korte ng mga Hudyo at sinabi, "Pagdating namin sa bilangguan, nakasusi pa ang mga pintuan at nakabantay ang mga gwardya, pero nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob." Nang marinig ito ng mga opisyal ng mga gwardya sa templo at ng punong pari, naguluhan sila at hindi maunawaan kung ano ang nangyayari sa mga apostol. Nang bandang huli, may taong dumating at nagbalita, "Ang mga taong ikinulong ninyo ay naroon na sa templo at nagtuturo sa mga tao." Agad na pumunta sa templo ang opisyal ng mga gwardya at ng kanyang mga tauhan. Muling dinakip ang mga apostol, pero hindi nila sila pinuwersa dahil natatakot sila baka batuhin sila ng mga tao. Dinala nila ang mga apostol doon sa korte ng mga Hudyo at sinabi ng punong pari sa kanila, "Hindi ba't pinagbawalan namin kayong mangaral tungkol kay Jesus? Pero tingnan ninyo ang inyong ginawa. Kumalat na ang inyong aral sa buong Jerusalem at kami pa ang pinagbibintangan ninyong pumatay sa kanya." Sumagot si Pedro at ang kanyang mga kasama, "Ang Diyos ang dapat namin sundin at hindi ang mga tao. Pinatay ninyo si Jesus sa pamagitan ng pagpako sa krus, ngunit binuhay siyang muli ng Diyos, at ang Diyos na sinasamba ng ating mga ninuno. Itinaas ng Diyos si Jesus at naroon na siya sa kanyang kanan bilang pinuno at tagapagligtas para tayong mga Hudyo ay mabigyan ng pagkakataong magsisi at sa gayon
mapatawad ang ating mga kasalanan. Pinagpala po ang salita ng Diyos na ating binasa. Purihin at dakilain natin ang ating mahal na Panginoon at pasalamatan natin sapagkat ang ating pong scripture reading ngayon ay mga pangyayari na nangyari after po na ang mga apostoles ay nanindigan na gampanan ang ministeryo o gawain na ipinagawa sa kanila ng Panginoon. Na kung saan po, sa kabila ng kanilang pagsunod at pagpupursigi na magampanan ang gawaing ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon, ito po ang kanilang kinasapitan. Sila po ay kinainggitan ng mga pinuno. Sabi po ay mga grupo ng Saduceo at Pariseo na nabanggit ko po minsan yan sa aking mga pagtuturo at pangangaral, na iyan po ang grupo na kung saan ay malalaking grupo ng relihiyon ng panahon yun, ang grupo ng Saduceo at ng mga Pariseo, na medyo may kunti lang pagkakaibang ang grupong ito, pero pagdating sa pag-uusig sa mga apostolis, nagkakaisa sila. Hindi po ano? Kasi po, ang mga Pariseo naniniwala sa muling pagkabuhay, ang mga Saduceo hindi po naniniwala sa muling pagkabuhay ng mga namatay. Yun lang po ang complete lang dalaw. Pero pagdating sa persecution, pag-uusig sa mga lagad ng ating Panginoon, aba ay magkakaisa po sila. At makikita po natin sa ating binasa na sila po ay nagpasya na ipadakip ang mga apostoles. So minsan, may mga pagkakataon na mabuti na yung ginagawa mo, ay pag-iinitan ka pa, at hindi lang pag-iinitan, kundi ay malalagay sa panganib yung buhay mo. Pero kung ang ginagawa mo ay para sa Panginoon, at ikaw ay naninindigan sa katotohanan, wala kang dapat ikatakot, wala kang dapat ipangamba. Dahil sabi nga sa Roma 8:31, kung ang Diyos kapanig natin at nasa atin, sino ang lalaban sa atin? Sinong magtatagumpay sa atin? Diyos ang kakampi mo eh. Kaya makikita natin yung mga apostoles, hindi sila natinag. Patuloy silang nagministeryo kahit na sila ay ibinilanggo, pinapahagupit, pinapahirapan. Hindi sila huminto. Nakakalungkot po minsan, may mga Kristiyano po, sali-salita lang, usig-usig lang, pinagbawalan lang ng kanilang kasama sa bahay o relatives nila, asawa nila, kinontra sila, inusig sila. Abay, ayaw na. Nung panahon pong yun, yung mga apostoles ay hindi lamang basta po sila pinagsasabihan ng kung ano-ano at pinagbabantaan, ikinukulong, hinuli, at yan po yung nabasa nating istorya. Ikinulong po yung mga apostoles. Pero dahil nga ang mga apostoles ay talagang desidido na anuman ang mangyari, ay gagampanan nila ang gawain ipinagkatiwala sila sa kanila ng Panginoon, patay kung patay. Nung sila po ay nakulong, may anghel na inutusan ng Diyos. Inilabas po sila. At ang bili ng anghel, hindi po nagbilin yung anghel, oy, tumakas na kayo, lumayo na kayo. Dahil kayo ay pag-iinitan ng husto at kayo ay ipapatay pa o gawa ng mas masama ng mga pinuno ng relihiyon. Hindi ganun ang sabi ng anghel. Makikita po natin sa Biblia ang ating binasa na nung sila po ay palabasin ang anghel, ay sabi po dito sa verse 20, pumunta kayo sa templo at turuan ninyo ang mga tao tungkol sa bagong buhay na ibinigay ng Diyos. Ginawa nila ang sinabi ng anghel, kaya pagsikat ng araw, pumasok sila sa templo at nagturo sa mga tao. Kasi nung panahon yun, mga tao pala, maagang maaga ay nandun na sa templo. Diba? Ngayon, bihira yung ganyan maagang maaga nasa church nagpe-fellowship. Maliban doon sa mga church na mayroong tinatawag na dawn watch, na madaling araw pa lang nandun na sila at nananalangin. Alam mo ninyo, ako po ay nagpunta po sa Korea. Isa sa nakita ko po doon, may church po na maagang maaga nandoon na,
nakaluhod na po sila, nakapatira pa na sila na nalangin sa Panginoon maagang maaga. At nung pala sa templo ng Panginoon, maagang maaga pa, may mga tao na. At yung mga apostolis na nakakulong, pinalabas ng mga angel na hindi binuksan ang mga tarangkahan o mga padlock ng bilangguan. Ang tindi no, parang glorified body na sila. Ibig sabihin, kung may pader doon, may pinto doon, tumagos sila doon sa pinto. Walang nangyaring pagbubukas doon sa bilangguan, pero nakalabas po sila. At pagkalabas nga, hindi naman sinabihan na magtago na kayo, o kaya ay humanap na kayo ng pupuntahan ninyo, o hindi sila dinala ng anghel sa ibang lugar. Kundi ang utos ng anghel, sige na, labas na kayo. Pag angel pala yung kasama mo, pwede ka makalabas kahit nakapadlock yung pintuan, di ba? Iyan ang makikita natin sa istorya. At paglabas nila, ang utos, abay mangaral kayo doon sa templo. So siguro po, kung sa panahon kong ito, halimbawa ikaw ay mangangaral ng salita ng Diyos pagkatapos nakulong ka, at ikaw ay makalabas, at tapos babalaan ka, ubantaan ka, oy, lumayo ka na ha, huwag ka nang mangaral. Siguro, laking takot nung pinalabas at sasabihin ay mahirap na, baka maulit pang muli. Maraming tao takot pagdating po sa pag-uusig, pagdating sa bilangguan, pagdating sa ikaw ay papahirapan, takot ang tao. Pero pag ikaw pala ay puspos ng Espiritu Santo at sumasa iyo ang Panginoon, wala nang anumang takot pa. Hindi ka makaramdam ng takot. At iyan yung buhay ng mga apostolos, hindi sila natakot. Magsabi ng angel, mangaral kayo sa templo tungkol sa bagong buhay. Ginawa po nila. Pumunta sila sa templo at nangaral po doon sa mga tao. At ito po yung kamangha-mangha. Talagang matindi po ang mga himala na na-experience ng mga apostolis, no? Nag-utos ngayon ang mga pinuno ng pare noong araw na yon, na itong mga pinahuli nilang mga apostolis, puntahan na at nagpatawag siya ng malaking pulong na pinadalo ang mga pinuno ng mga Hudyo o mga kilalang mga personalidad doon po sa Jerusalem. At pagpunta po ng mga inutusan, bay nagulat sila, nakatayo ang mga gwardiya sa labas, nakapadlak ang pinto, pero po yung mga bilanggo nung buksan nila, wala na po sa loob, yung mga apostoles. At hindi nila maintindihan, anong nangyari dito sa mga apostoles na ito, ang mga nangyari dito sa bilanggo na ito? Bakit pinakulong sila na wala sila sa loob ng bilangguan? Invisible po talaga, no? Talaga pong, pag talagang ang Diyos ay kumilos, ang imposible, nagiging posible po, ano? So, habang sila po ay nagtatalo-talo at nag-uusap tungkol sa pagkawala ng mga bilanggo, may nagbalita. Noong panahong yun ay marami pong tapat po sa pamunuan ang grupo ng mga Pariseo at ng mga Saduceo, ay binalita agad sa kanila. At ang balita yung mga apostolis na kinulong ninyo nandun sa templo at nangangaral. Ano yung ginawa ng mga pinuno na ito? Pinahuli po sila. Ayan. At pinaharap po sila dito po sa korte. Sabi diyan, sa korte mismo Sipin po ninyo, yung mga lingkod ng Panginoon wala akong takot yan kahit dalhin mo yan sa hukuman, sa korte. At doon po sa korte ay sinabihan sila ng mga pinuno, di ba binabalaan namin kayo na wag na kayong magturo at mangaral tungkol sa Jesus na yan. Tingnan mo, kalat na ang mga turo ninyo at aral ninyo tungkol sa Jesus na yan. Pero hindi po napatinag si Pedro. At binigyan siya ng tapang at lakas ng loob na sumagot doon sa mga pinuno ng bayan na nagpadakip at nagpahuli sa kanila. At ano po ang sagot? Ito po yung maganda Sa verse 29, sumagot si Pedro at ang kanyang kasama, ang Diyos ang dapat naming sundin at hindi ang mga tao. Ayan. Kahit na pala manganib yung buhay mo, kahit na pala mga pinuno pa ng bayan,
o mga pamahalaan sa kasalukuyan ang magbabawal na huwag na tayong magpatuloy o sabihan tayo na huminto kayo sa inyong ginagawang yan, huwag na kayong mangaral, huwag na kayong mag-fellowship, huwag na kayong magkaroon ng mga gathering, eh makikita po natin na hindi pala sila ang dapat sundin. Sabi ni Pedro, Diyos ang aming susundin. Mas susundin namin kayo. Kaya ako po ay, hindi po ako kumukontra at ako'y humasaludo doon sa mga pastor na sa kabila ng mayroong pandemic, ay gumagawa po ng gathering. Nandun po ako sa Palawan, ay tuloy-tuloy po yung service namin. Samantalang dito po sa iba't ibang lugar ng Luzon ay nagkakapadlakan na po ng simbahan at wala na po silang mga religious na gawain. Mabuti po ngayon kahit mayroon tinatawag na social distancing, tuloy-tuloy po ang mga worship service sa church. Pero mayroon pong pangyayari doon po sa Cagayan de Oro na isang malaking church. Nagkaroon po sila ng worship service, dumami po yung tao na walan po ng social distancing, hinuli po yung pastor at ibinilanggo. So, hindi ho natin dapat na questionin yun. Pagkat kung ang ginagawa mo para sa Diyos at itinataguyod mo ang gawain ng Panginoon, makulong ka man, magkaroon ka man ng punishment, sigurado naman sa Diyos, ikaw ay kalugod-lugod. So, hindi ko ito sinasabi para lumaban tayo at kumontra sa desisyon ng pamahalaan, pero darating po yung panahon. Kapag po umiral na ang one world government at ang mundo ay nasa kontrol na ng Antikristo, sigurado po yan, ang mga church services ay maaapektuhan at dito makikita yung ating tatag at tibay ng paninindigan. Sapagkat darating at darating po ang panahon na ang mga mananampalataya ay ipipersecute. Kung paano ang nangyari nung panahon ng mga apostoles, mula sa panahon ng Day of Pentecost at paglaganap ng pananampalatayang Kristiyano doon sa Jerusalem, na sila po ay inusig, sila po ay pinagbawalan, sila po ay binigyan ng mga punishment, sila po ay ikinulong, ay darating at darating po yung panahon na yan. Kapag po ang mundong ito ay pinaubaya na ng Diyos sa pamamahala ng Antichrist, ang lahat ng mga mananampalataya ay makakaranas ng matinding persecution o pag-uusig. Mapalad po tayo dito sa ating bansa kasi hindi tayo katulad sa mga bansa na mayroong grabing pag-uusig sa mga Kristiyano. May mga ibang lugar sa India, napapanood ko nga po sa YouTube, kahit po i-type po ninyo yan, yung persecution sa mga believers sa India, mayroon po kayong makikita dyan na sinusunog ng buhay, pinapahirapan, binubugbog. Doon po sa isang lugar ng Africa, sa Nigeria po, i-type po ninyo yan, Christian persecution under sa ilalim ng Boko Haram o under Boko Haram. Yung Boko Haram na tinatawag ngayon ay mga Muslim extremists na kung saan po ay yung isang subdivision po ay pinasok po nila at kinuha po yung maraming mga tao doon at sila po ay pinagpapatay, dinala sa disyerto, pinapila-pila at pinagpapatay. Truck po yung humakot sa mga tao. Kaya yung bunto ng mga bangkay ay para pong malaking bunto ng mga basura. Nakakakilabot. So, alam nyo naman, nung lumagana po yung ISIS, mga bata po, babae, pinupugutan ng ulo na para pong mga manok na tinatagpas ang kanilang mga liig. Ginigit-git ang kanilang mga liig. So, ewan ko kung napanood ninyo yan, pero pwede po ninyong i-research yan. Lalo na po yung mga grupo po ng mga Kristiyano, sila po yung mga unang
tinamaan ng matinding pag-uusig. Kaya po, hindi pa man po umiiral ang gobyerno ng Antichrist, ay marami na pong mga lugar ang nakakaranas ng matinding persecution. Hindi lang po pagkabilanggo, hindi lang po bugbog, kundi pinupugutan pa po sila ng ulo. At nangyayari din po yan sa mga komunistang bansa. Kaya nga po pag nag-aralan po ninyo yung persecution po sa North Korea sa mga Kristiyano, ay nakakahilakbot po. Pwede po ninyong i-search yan sa internet kung gusto po ninyong alamin kung paano nagkakaroon ng persecution sa mga Kristiyano. At sa marami pang mga komunistang bansa, maging sa ilang lugar ng China, ay marami ang nakaranas ng mga matitinding pag-uusig, pagkabilanggo. Pero ako'y nagpapasalamat na ang Pilipinas ay wala pong ganyang katinding pag-uusig. Pero ang malungkot po, mga kapatid, mga kamanggagawa at mga tagapakinig at taga-subaybay ko sa programang ito, hindi pa dumarating ang ganyang katinding pag-uusig. Marami na ang nanlalamig sa pananampalataya. Marami na ang humihinto sa paglilingkod sa Panginoon. Kunting kahirapan, kunting kawalan, kunting mga salisalita ng mga tao na kumukontra, ayaw nang magpatuloy sa pananampalataya. Pero pag ikaw po ay totoong kuskus ng Espiritu Santo, nasa iyo ang kapuspusan, mayroon kang tapang, mayroon kang lakas ng loob, mayroon kang matibay na paninindigan, na kahit na ikaw usigin, kahit ano pa ang pagpapahirap na gawin sa iyo, hindi ka hihinto sa paglilingkod. At yung paninindigan nila Apostol Pedro na sinabi po dito sa ating bahagi ng kasulatang binasa, na sabi po nila nung sila'y pinagbabawalan na huwag magpatuloy sa gawain ng Panginoon, ang sabi ni Pedro, bago kami makinig sa iyo, at sabi pa rin ng ibang mga kasama niya, bago kami makinig sa inyo, sa Diyos muna kami susunod. So ibig sabihin, kahit anong gawin ninyo sa amin, hindi nyo kami pwedeng pagbawalan na huminto kami sa gawaing ipinagagawa ng Panginoon. Iyan po yung mga taong mayroong matibay na paninindigan, mga kapatid. At iyan ay kailangan natin, lalong-lalo na sa huling panahon ito, na kung saan mayroon po tayong mga nararanasang mga trahedya, mga binabagyo tayo, marami ang mga naghihirap, at patuloy ang paghihirap ng marami. Maaring maging daan yan para kayo panghinaan ng loob at huminto sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag na yan mangyari. Saan pa tayo pupunta? Kaya muli, inuulit ko, kapag ang Kristiyano umabot sa pagkakagipit-gipit, lalakad po yan ng by faith. Ano pong ibig sabihin? Ano mang pagkagipit-gipit ang pagdaanan natin, walk by faith lang po. Ang pangako ng Diyos, Hebreo 13 verse 5, hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Yan ang pangako ng Panginoon. Kaya kung tayo nagkakagipit-gipit, tinamaan ng kalamidad, kung ano-anong dumating na mga rimalaso at problema, mga demonic attack sa ating buhay, walk by faith lang po ang kailangan. Lumakad tayo na may pananampalataya sa Diyos, na patuloy nating gampanan ang gawaing ibinagagawa sa atin ng Panginoon. At tunay nga na kung paano ang mga apostolis nung kapanahonang yun, kahit na po sila binibilanggo, pinagbabawalan, nagpatuloy lang sila sa ipinagagawa ng Panginoon, ikinukulong sila, pero nagpapababa ang Diyos ng angel para sila ilabas at para patuloy nilang magampanan ang gawain ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. At yung mga tao na mayroong tapang ng loob, matibay na paninindigan, may matibay na pananalig at determinado na gampanan ang gawain ipinagagawa ng Panginoon. Maniwala po tayo na tayo ay hindi iniiwan at hindi papabayaan ng Panginoon. Sa anumang sitwasyon ng buhay ay nandyan ang saklulong galing sa langit na ipadadala ng Panginoon sa iba't ibang kaparaanan. Maaring gagamit po siya ng mga tao, o kung hindi man, ay personal mismo ang Diyos ang aabot sa iyo at gagawa ng himala, o pwede siyang mag-utos ng anghel katulad ng panahon ng mga apostol na nagsugo siya ng anghel para yung mga apostolis ay patuloy na makapangaral, patuloy na makapagpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan.
At yan po yung makikita natin sa istoryang ito. Ako po'y naniniwala na ang Diyos nung panahon ng mga apostoles ay siya pa rin ang Diyos natin ngayon, na patuloy niyang sasamahan ang mga taong may matibay na paninindigan, ang mga taong may matibay na pananalig sa Kanya, ang mga taong handang mamatay sa paglilingkod sa Kanya. Talaga pong patuloy na sasamahan ng Panginoon niya para patuloy na magampanan ng mga taong ito ang kanilang ministeryo o gawain na ipinagagawa sa kanila ng Panginoon. Dahil ang Diyos nung panahon yun ng mga apostoles ay siya pa rin Diyos natin ngayon. At maliwanag po ang sinasabi ng Hebrew 13:8 na si Jesucristo noon ay si Jesucristo pa rin ngayon at si Jesucristo pa rin hanggang sa darating na panahon. He is the same yesterday, today, and forever. Kaya nga po, huwag tayo pong panghinaan ng loob. Huwag po tayong madi-discourage anuman ang pinagdadaanan natin. Especially sa mga nakaranas ng matinding trahedya ng Bagyong Ruli. Mga kababayan ko, mga Bicolano, kayo na nasa depressed na kalagayan, na mga wala ng matuluyan, nakatira na lang sa mga kapitbahay o sa mga kamag-anak, nakatira na lang sa lugar ng covered court ng barangay, at yung iba-iba kung saan na lang, lagay-lagay na lang ng trapal dyan. At bukod sa naranasan po na wala silang maayos at komportabling kalagayan, sila po ay walang maayos na pagkain, nasa mahirap na kalagayan. Kaibigan, kapatid kong minamahal, kung kayo ay nakakapakinig sa programang ito, huwag po kayong panghinaan ng loob. Kapit lang tayo kay Lord at meron kaparaanan ang Diyos kapag tayo nagtiwala at umasa sa Kanya na higit sa kaya nating isipin. Kaya nga po mga kapatid, yung taong determinado, may matibay na pananampalataya sa Diyos at handang mamatay sa paglilingkod sa Diyos, iyan po ay talagang hindi pababayaan ng Panginoon. Darating at darating ang saklolo ng Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Tapat ang Diyos, hindi niya tayo titiisin. Tapat ang Diyos sa kanyang mga anak at sa mga mananampalataya. Hindi niya tayo pababayaan mga kapatid. Wag lang po tayong bibitaw. Wag lang po nating questionin si Lord. Wag lang tayong magreklamo sa Panginoon. Iyan ang magagandang katangian ng mga apostoles. Kahit sila ikinulong, sila po ay ginawa ng mga pagbabanta. Hindi po sila napatinag. At ang sabi nila, bago namin kayo pakinggan at sundin, sa Diyos muna kami susunod. Ibig sabihin, nandun ang matibay na paninindigan na handa silang mamatay sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, at patuloy nilang ginampanan ang gawain ipinagawa sa kanila ng Panginoon. Kaya nga, sa bahagi ng kasulatang ating binasa, ay nangaral po siya, pati yung mga pinuno ng bayan ay kanila pong pinangaralan. At maliwanag po ang preaching dito ni Pedro. Ang sabi po dito po sa verse 30, pinatay ninyo si Jesus sa pamamagitan ng pagpako sa Kanya sa krus. Ngunit binuhay siyang muli ng Diyos, ang Diyos na sinasamba ng ating mga ninuno. Itinaas ng Diyos si Jesus at naroon siya sa Kanyang kanan bilang pinuno na tagapagligtas para tayong mga Hudyo ay mabigyan ng pagkakataon na magsisi sa gayoy mapatawad ang ating mga kasalanan. So ano po yung sentro ng pangangaral nila? Kahit mga pinuno ng bayan ay tahasan po nilang pinagsabihan na itong Jesus na pinapatay ninyo at ipinapako ninyo sa krus, ito'y binuhay na magmuli. At ito po'y excuse me. Nabuhay na magmuli, umakyat sa langit at nakaluklok sa trono ng kataas-taasang Diyos at kanilang iginiit na ito ang tagapagligtas. So ibig sabihin, hindi hadlang ang mga pag-uusig, hindi hadlang ang mga bilangguan, ang anumang mga punishment na ginagawa ng mga tao na kumakalaban sa salita ng Panginoon. Basta po bukas pa ang ating bibig, basta po kaya nating sabihin at ipahayag ang mabuting balita tungkol kay Kristo, mga kapwa ko mga ngaral, mga kapwa ko mga pastor, evangelista, misyonary, go, go, go lang tayo, ipangaral ang ebanghelyo ng Panginoon. Dahil iyan po ay nasasad sa kasulatan na bago dumating ang ating Panginoon, ipapalaganap ang ebanghelyo, ipapangaral ang ebanghelyo sa lahat ng dako. Kaya bumabagyo, kaya ano pa man ang mga dumarating na mga trahedya, huwag tayong panghihinaan ng loob. Go, 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 go tayo. Gampanan natin ang gawain na ipinagawa sa atin ng Panginoon, especially sa ating mga mangangaral ng salita ng Diyos. Kung tayo man ay pagbawalan sa mga worship gathering,
sa pamagitan ng sa pamagitan po ng ating Facebook, magkaroon po tayo ng mga programa sa YouTube. Patuloy pa rin nating magampanan ang pagtuturo at pangangaral ng salita ng Panginoon. At alam po ba ninyo, ito po ang aking pinaninindigan, ito po ang aking buhay. Kaya nga po, pag hindi po ako nakakapag-preach kahit po sa ating programa, parang ang laki po ng kawalan sa akin. At kapag ito po ay nagagampanan ko, masaya po ang aking kalooban. Bagamat sa totoo lang po, may mga nararamdaman ako. At ang sabi ko nga, bahala na si Lord. Hanggat kaya ko at kaya kong magsalita, sisikapin kong makapagsahimpapawid at maipagpatuloy ang pangangaral ng salita ng Panginoon sa pamagitan ng programang ito. At salamat po sa mga kaibigan at kapatid natin na patuloy na nalangin at sa mga kapatid at kaibigan natin na patuloy na sumusuporta sa pagtataguyod ng evangelization. At tayo po ay patuloy na gumaganap ng gawain ito na kung saan po wala tayong pinipiling sikta, wala tayong pinipiling reliyon, anumang samahan, organization na kinabibilangan ng tao, iisa po ang ating Diyos at patuloy po tayo na maglingkod sa Panginoon at hindi naman tayo huhusgahan, hindi naman tayo hahatulan pagdating sa langit, sa samahan o reliyong kinalalagyan natin sapagkat ang Diyos sa paghatol niya, huhusgahan niya ang tao ayon sa kanilang gawa at pamumuhay nang sila ay nabubuhay dito sa lupa. Pagdating sa langit, hindi tatanong kung katoliko ka, kung protestante ka, kung sabalista ka, kung iglesia ka, kung anong samahang iyong kinabibilangan. Dahil lahat ng mga samahan na kinalalagyan ng tao dito sa lupa, dito lang po yan. Pagdating po sa langit ay hindi pag-uusapan ng sekta at denomination, sapagkat maliwanag ang panukala at pahayag ng Panginoon sa kanyang salita na tayo ay hahatulan ayon sa ating gawa at pamumuhay sa araw-araw. Ay kung may ganda man yung sama na kinalalagyan mo, maganda man yung reliyon na kinalalagyan mo, sama-sama naman ang ugali mo, mapapalangit ka ba? Tatanggapin ka ba sa langit? Pinakamatanda nga yung reliyon mo, pinakamayaman yung reliyong kinabibilangan mo. Hindi ka naman namumuhay sa kabanalan at katuwiran ng Diyos. Hindi mo naman sinusunod ang mga aral at tuntunin ng Panginoon. Ang mga kausang ipinahayag ng Panginoon. Maililigtas ka ba ng samahan at reliyon mo? No. Kaya po, ang kaligtasan po ay tama po yung sinabi ni Apostol Pedro nung siya po ay tumayo sa harap po ng mga pinuno ng bayan ng Israel na sinasabi niya na itinaas ng Diyos si Jesus at naroon siya sa sa kanyang kanan bilang pinuno at tagapagligtas para tayong mga Hudyo ay mabigyan ng pagkakataong magsisi at mapatawad ating mga kasalanan. Ayan po. Makikita po natin na ang sentro ng pangangaral ng mga apostoles ay ipakilala kung sino si Jesus na lumuklok sa kanan ng trono ng Diyos, na siya po pala ang tagapagligtas, hindi ang sekta, hindi ang denomination, hindi ang organisasyon. Iisang pangalan lang ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Na dyan po nakasentro ang ating pangangaral, sapagkat sinabi din niya doon sa Gawa 4:12, sabi po doon sa bahaging yon, at pangangaral ng mga apostoles, si Jesucristo lamang ang pangalang ibinigay sa silong ng langit sa ikaliligtas ng tao. Kaya po tayo ay Christ-centered. Hindi si Pedro, hindi si San Pablo, hindi si Santa Maria, hindi kung sino-sinong santo ang santo at santang tagapagligtas, si Jesus Christ lang. Yan ang preaching ng mga apostoles. Yan ang pangangaral ng mga apostoles. Ipinahayag nila yan sa gitna ng bayan na itong si Jesus na ito ang tanging tagapagligtas. Kaya nga po, wala sa samahan, wala sa organisasyon, wala sa reliyon ang kaligtasan natin. Na kay Jesucristo lamang sa iisang pangalang ibinigay sa silong ng langit. Siya lang ang namatay doon sa krus. Siya lang ang nagbayad ng kasalanan natin. Siya lang ang nagpakasakit para sa atin. Kaya siya lang ang ating tagapagligtas na dapat nating panaligan. At ang kanyang pagiging tagapagligtas ay hindi lamang po sumasaklaw sa ating spiritual na kalagayan na tayo mailigtas sa kapahamakan sa impyerno. Ang pagliligtas ay sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya kanyang iligtas sa panganib. Kaya kanyang iligtas sa kawalan. Kaya kanyang iligtas sa sakit at karamdaman. Kaya kanyang iligtas sa mga nagbabanta sa iyo. Sa anumang panganib na pwede mong kaharapin, ang Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo, ang tanging ating tagapagligtas. At alam po ba ninyo, ako po ay nakaranas ng matinding trahedya ng pagka-aksidente at pagbangga sa akin ng truck. Wala po akong ibang tinawag na pangalan. Isang pangalan lang, yan po ay si Jesus.
At kahit na po ako'y nagtamo ng multiple injury, ang Jesus na ito ang gumawa ng multiple miracle sa buhay ko para ako'y makarecover. Nadurog ang left and right ng mga paa ko, tinanggal ang mga buto, pero ako'y patuloy na nanalig sa Panginoong Jesus at siya po ang gumawa ng himala. Pinatubo ang mga bagong buto sa aking left and right ng mga paa. Bagamat nawala na ako ng dugo at matagal bago nasalinan dahil naghanap ng mga blood donor, pero ako'y naniwala dahil may plano pa ang Diyos na gamitin ang buhay ko kahit ako'y walang dugo. Hindi pinugto ng Diyos ang aking hininga. At iyon ang kamangha-mangha na ikinagulat din ng mga doktor. Wala akong dugo, pero may heartbeat po ako. Na nagpapatunay na ang Jesus na naghimala sa panahon ng mga apostoles na kahit na sila ay nakapadlak, nakabilanggo, ay kaya silang palabasin sa pamamagitan ng angel ng Panginoon. And I believe, nung ako po ay dumanas ng matinding trahedya, ang Diyos ay nagputos din ng mga angel para po ako'y alalayan hanggang sa ako po ay makarecover. Siya din ang nag-provide ng milyon na ginastos. Siya rin ang tumugon sa maraming pangailangan at gumamit ng maraming mga tao para po patuloy na masustain at masuportahan ako sa aking pangailangan. Milyon ang ginastos. Hindi naman ako milyonaryo. Tinaguan kami na naka-aksidente. Pero ang himala ng Diyos, may mga dumarating po doon sa hospital. Sabi ng asawa ko, may kilala ka ba ikang ganito? May kilala kang ganyan? Na nag-iwan ng 15,000, may naiwan ng 20,000, na dumarating na lang doon. Hindi ko nga po alam. Baka po isang angel pa ang sinusugo ng Diyos para magdala ng gastusin namin doon sa ospital. Sapagkat wala na ho kaming pera. Kahit mga kamag-anak ko, wala na pong may gasto sa akin. Yung iba po hindi ko na makontak, hindi na po sumasagot. Dahil nga sa kinakarap namin napakalaking gasto sa ospital. Dahil multiple injury ako, 16 fractures po ako. At nagtamo po ako ng 11 operation. Na sa bawat mga operation na yan ay hindi po libre. Puro gastos po yan, puro gastos po yan. Kaya nga po umabot ng milyon. Pero paano po ako nakaligtas? Paano po ako nakarecover? Dahil naniwala ako na kung paano ang Diyos ay nagsugo nung panahon po ng mga apostoles, nagsugo ng angel para sila ay tulungan, ay gayon din po, ako po'y naniwala na ang Diyos ay mayroong mga sinugo para po makaabot ang tulong. At siya rin po ay nagbigay ng mga doktor na masasabi natin na lahat ng kanilang gagawin ay maging matagumpay. Can you imagine? Yung iba ko pong kasama doon ng Kang Maratay po, may mga na-aksidente sa motor. Nakita ko po, nagkaroon po sila ng tinatawag na skin graft, yung may kinukuhang balat pagkatapos itinatagpi doon sa mga injured nila. Hindi po umaser o kung baga sa ano po, namatay po yung laman, hindi po nagdugtong. Ako po, diabetic po ako, kinuha ang muscle ng binti ko. Dahil po, tinanggal po ang buto sa aking kanang binti, itinakip po dyan. At yung laman na kinuha sa muscle ng binti ko, tinakpan po ng balat na galing sa hita ko. At pagkatapos, in-stapler po yan. Pero ang himala po, pagtingin ng doktor, kasi obserbahan po yan ng 24 hours, pagtingin ng doktor, sabi ng doktor, wow! Successful ang ating operation. Buhay ang laman na inilagay natin. So, kasi po, pag hindi po yun buhay, umiitim ang kulay. Pero sa akin po, buhay na buhay, ang pula-pula. Ibig sabihin, buhay po. At successful. Sa 11 operation po na pinagdaanan ko doon sa PGH, himala po ng Diyos, lahat po yun, successful. Yung iba po mga katabi ko, meron nga batang-bata pa po naoperahan. Pinutol po yung hita dahil tinubuan po ng tumor. Hindi na po nagising. Pagka po ikay sinaksakan ng anesthesia, general anesthesia po, para ka na pong patay niyan. Pwedeng hindi ka magising. Batang-bata po, hindi na nagising. Pero imagine po ninyo, 11 operation, 9 ang major operation sa akin. Laging general anesthesia. Pero po ako po ay nabuhay. Dahil alam ko po, pati mga doktor, pati mga nagbigay ng suporta at tulong sa akin, sila po ay ginamit ng Diyos. At maaaring may mga angel si Lord na hindi namin alam, naghahatid ng pera para po may magastos kami sa ospital. Dahil hindi na po namin kilala, hindi na po nagpakilala. Basta pumupunta doon. Hindi na po namin alam kung sino sila. Hanggang ako'y gumaling at nag-recover, hindi ko na po nakita at hindi ko na po nakilala.
ganyan po ako sinamahan ng Diyos. Kaya itong mga karanasan ng mga apostoles ay halos naranasan ko po yung mga hindi pangkaraniwang milagro na ginawa ng Diyos. Dumugtong, tumubo ang aking mga buto hanggang ako'y makarecover at makalakad uli. 58 lahat ang sugat ko. Ang tahi ko 50. Ang barinang tumusok sa mga buto ko 38. At ako'y diabetic, day and night tinuturo ka ng insulin. Napaka-imposibleng makarecover. Pero pag may Diyos na gumagawa at gagawa sa iyong buhay, lahat ng imposible ay nagiging posible. Amen. At yan ay makikita natin na ginawa niya sa kanyang mga apostoles at ginagawa pa rin niya hanggang ngayon. At ang inyong lingkod ay matibay ang patutuo sa matinding milagro na ginawa ng Diyos. Kaibigan, kapatid kong minamahal, pansamantala po tayo magtatapos sa ating programang ito at sa ating pansamantalang pagtatapos. Kaibigan, kapatid, ano ang iyong mga naranasan sa buhay? Mayroon ka bang mga persecution? Mayroon ka bang mga pinagdadaanan na mabibigat na karanasan? Maniwala ka, kung yung mga apostolis na kapadlak ang kulungan ay nagawang ilabas na hindi binuksan, kaya ka ding ilabas ng Diyos sa anumang problema na iyong kinasadlakan. Nakabilanggo ka man sa banig karamdaman. Nakabilanggo ka man sa iba't ibang mga negative circumstances. Kaibigan, nakabilanggo ka man sa kasalanan. Kaya kang pawalan at palayain ng Panginoon. Kailangan mo lang lumapit at manampalataya na lubusan sa Kanya. Dahil ang sino mang lumalapit sa Panginoon, hindi mabibigo. Magtiwala ka lang ng buong puso. Magpakumbaba ang lumapit. At hingin mo ang awa at tulong ng Diyos. Ang mahimalang kamay ng Diyos ay iuunat niya para ikaw ay abutin at katagpuin. Tayo po ay mananalangin sa Panginoon. At bago po tayo lumapit at manalangin sa Diyos, ano ang problema mo? Anong nais mo? Sige po, banggitin po natin sa loob ng maikling sandali, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. Glory to Christ Jesus. Sige po, magtiwala po tayo sa magagawa ng Diyos sa ating buhay. Magtiwala po tayo na sa Diyos po ay tunay na wala pong imposible. Ang lahat po ay may pangyayari sa lahat ng mga tao na nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. Praise be the name of Jesus. Hallelujah. Sige po. Magpakumbaba tayong lumapit sa Panginoon. Hingin natin ang Kanyang awa, ang Kanyang tulong. Mahabagin ang Panginoon. Yes, Lord. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Narito po ang aking mga taga-subaybay at tagapakinig sa programang ito. Narito po ang iyong lingkod na naghayag, na nagpatutuo, na ikaw ay Diyos na naghihimala mula pa sa panahon ng mga apostoles, sa panahon ito, sa panahon darating, sa lahat ng mga nananalig sa iyo, Panginoon. Lord, alam po namin, Panginoon, hindi ka nagbabagong Diyos. Narito ang aking mga tagapakinig na mayroong mga inilapit na iba't ibang mga prayer request, pangangailangan nila sa iyo. Iunat po ninyo ang iyong mapagpalang kamay, abutin sila saan man sila naroon. Saan mang panig ng mundo, saan mang panig ng aming minamahal ng bansa, sa anumang sitwasyon at kalagayan nila, Lord, extend your grace. Iunat po ninyo ang iyong mapagpalang kamay, abutin at katagpuin sila. Ano man ang pangangailangan, ano man ang himala na gusto nilang maranasan, maghimala ka, Panginoon, at sila ay magpapatutuo na katulad ng pagpapatutuo ng mga apostoles, katulad ng pagpapatutuo ng iyong lingkod, kung paano ka na naghimala, ganon din ang bawat isa. Lord, makaranas sila ng iyong himala at magamit ang buhay nila na magpapatutuo ng iyong kabutihan at katapatan. Dalangin ko, Panginoon, ang masaganang habag at awa po ninyo. Ibuhos po ninyo sa lahat ng mga tao na ngayon lumalapit sa iyong harapan. Lalo na, Panginoon, na mayroong sakit karamdaman, sakit sa ulo, sakit sa puso, sakit sa baga, sakit sa dugo, sakit sa buto, sakit sa tainga, sakit sa mata, iba't ibang uri ng sakit, maging sakit sa balat, maging cancer man ito, maging sakit ng coronavirus o ano pa mang mga virus na nasa katawan ng mga tagapakinig ko na gusto nila maranasan ang himala ng kagalingan. Lord, sa pangalan ni Jesus, ako'y nagdideclare ng miracle healing, receive your healing in Jesus' name. Makalagan ka, makalaya ka sa sakit
na kinasadlakan mo sa bilangguan ng problema, sa bilangguan ng kasalanan, sa lahat ng gawa ng kadiliman, binubuksan ko ang pinto para ikaw ay makalabas dyan, makalaya ka sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Pinuputol ko ang lahat ng panikala na gumagapos sa iyo o nagbibilanggo sa iyo. Ikaw ay aking pinakawawalan sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Receive your miracle in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. At tunay nga, Panginoon, ako po'y nananalig. Nairat mo ninyo ang inyong kamay. At kung kinakailangan, Panginoon, magsugo kayo ng anghel upang sakluluhan ang sino mang nangangailangan ng saklolo. Lalong-lalo na, Panginoon, ang aking mga kababayan na nasalanta ng nagdaang bagyong Ruli, Panginoon, ang mga taga-Catanduanes, ang mga taga-Albay, Legazpi, Naga City. Lord, in the name of Jesus, hindi po nila alam kung saan po sila susuling, kung saan po sila kukuha ng kanilang mga resources, paano sila magkaroon na maitayo uli ang kanilang tahanan, magkaroon ng normal na buhay. Kami nananalangin, ako'y nananalangin kasama ng lahat ng aking tagapakinig, na nawa, Panginoon, magsugo kayo ng anghel at tunay na ipadala ang saklulo, Panginoon, upang sila'y masakluluhan at mailigtas sila, Panginoon, sa miserable nilang kalalagayan. At ako po'y nanalangin, Panginoon, na ang banal na Espiritu mo'y kumilos sa lahat ng mga tao na may pera, na may kakayanang tumulong. Tanggalin niyo, Panginoon, ang kasakiman at pagkamakasarili sa marami kong mga kababayan na mga may pera. At tunay na sila, Panginoon, ay magkaroon ng bukas na palad na pagtulong sa mga kapuspalad na nasalanta ng bagyo. At doon din, Panginoon, sa aming gobyerno, ako po'y nanalangin, Lord, ang lahat ng mga kurap na mga nanunungkulan, Lord, supplyin mo sila. Lord, hadlangan mo sila sa kanilang pagiging kurap. At tunay na hipuin mo sila, lalong-lalo na sa panahon ng kalamidad, na sila ay magkaroon ng bukas palad na pagtulong sa aking mga kababayan na nahihirapan. Lord, alam po ninyo, fully dependent lang po ako sa iyo. Gusto ko man tumulong, ay wala akong kakayalang tumulong. Kaya ang aking panalangin na lang, kayo ang humipok ng mga tao na aabot sa mga kapuspalan naming mga kababayan. Yes, Lord. Thank you, Lord. At tunay nga, Panginoon, sa umagang ito, lubos kitang pinupuri at pinasasalamatan sapagkat sinamahan mo kami sa pagsasahing papawid ng programa ito. Ikaw lang po ang maitaas. Ikaw lang po ang maparangalan. Ikaw lang po ang maluwalhati. Sa ngalan po ng iyong mahal at bugtong na anak na si Jesus. Ito po ang aking samot na natin. Amen. And amen and amen. Praise Jesus. Uli po, mahal kong mga taga-subaybay sa programang ito, pansamantala pong namamaalam ang inyong lingkod. Sa araw po uli ng bukas, magsama-sama po tayo. Patuloy rin po ninyo kaming ipanalangin na matugunan ang lahat ng aming mga pangailangan at patuloy naming magampanan ang aming ministeryo, gawain ay pinagkatiwala ng Panginoon. Salamat po sa inyo pong pagsama. Muli ang inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Bacos, pansamantalang namamahala.